Kabanata 1461. Sa kalaliman ng gabi, bumalik ang katahimikan sa Southridge. Maayos na naihanda ang lugar para sa matagal nang hinihintay na sandali, at ramdam sa paligid ang hindi mapigil ang ligaya. Maaga nang natulog ang mga kasambahay dahil kailangan nilang gumising ng maaga kinabukasan para sa seremonya ng kasal. Samantala, ang mga bodyguard ay nakaayos na sa kani-kanilang pwesto ayon sa schedule. Dinala ni Lupin at Morgan ang mahimbing na natutulog na triplets pabalik sa Northridge. Mabigat ang loob ni Charlotte nang magpaalam kay Zachary. "Asawa ko, babalik na ako ngayon." Tinitigan siya ni Zachary ng may pagmamahal. "Sige na, magkikita rin naman tayo bukas ng umaga. Ilang oras lang naman ang pagitan. Pero ayoko pang humiwalay sa iyo ngayon." Mas hinigpitan niya ang pagkakayakap sa baywang nito. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaibang kaba ang Bum-a-Lot sa kanyang dibdib, para bang may masamang mangyayari. "Kung ganoon, huwag ka nang pumunta roon. Dito ka na lang matulog ngayong gabi." Marahang hinaplos ni Zachary ang kanyang mahaba at gusot na buhok. Namula si Charlotte at agad na tumanggi. "Hindi pwede. Kailangan pa rin nating sundin ang kaugalian. Kailangan mo akong sunduin bukas ng umaga mula sa Northridge." Tumawa si Zachary at pabirong sinabi, "Matagal na naman tayong nagsasama bilang pamilya. Wala nang kailangang pagdaanan pang abala." "Hoy!" Marahan siyang sinuntok ni Charlotte sa dibdib. Kinurot ni Zachary ang kanyang pisngi ng may lambing, saka itinuro ang triplets na karga ni Lupin at Morgan. "Umuwi ka na. Tulog na silang tatlo. Lumalamig na rin ang gabi, baka sipunin sila kung magtatagal pa kayo rito." "Sige, aalis na ako." Muling niyakap ni Charlotte si Zachary bago siya tuluyang bumitaw ng may pag-aatubili. Nang hanapin niya sina Robbie, Jamie, at Ellie, sinabi ni Hannah na natutulog na ang mga ito. Kaya wala siyang nagawa kundi umalis na lamang. Tutal, pupunta rin naman si Zachary sa Northridge kinabukasan at magkakasama silang muli. Habang inihahatid sila ni Zachary, pinaalalahanan niya sina Marino at Cain na maging alerto sa Northridge. Pagkaalis ng convoy patungong Northridge, bumalik si Zachary sa loob ng bahay upang magpahinga. Bigla siyang inatake ng matinding hilo. Sa loob lamang ng ilang segundo, nanghina ang kanyang buong katawan at muntik na siyang bumagsak. Sa huling sandali, naitukod niya ang kanyang mga kamay sa pader upang hindi tuluyang matamba. Mabilis na tumakbo si Ben palapit upang alalayan siya. "Mr. Knock, ayos lang po ba kayo? Tulungan mo akong makapasok." Ayaw ni Zachary na may makakita sa kanya sa ganitong kahina na kalagayan. "Opo, Mr. Knock." Susuportahan na sana siya ni Ben nang bigla itong mawalan ng balanse at mapaupo sa sahig. "Mr. Knock." Mabilis na lumapit si Bruce at tinulungan si Zachary na makapasok sa silid kasama si Ben. "Tatawagan ko na si Reyna." Agad na inilabas ni Ben ang kanyang telepono ngunit itinaas ni Zachary ang kanyang kamay upang pigilan siya. "Mr. Knock, pero kayo." Punong-puno ng pag-aalala ang tinig ni Ben. Wala ring silbi. Mahina at halos pabulong ang sagot ni Zachary. Napatigil si Ben sa sobrang lungkot. Mahigpit na kinuyam ni Bruce ang kanyang kamao, na kinamumuhian ang sarili dahil wala siyang magawa. "Bruce." Mahinang tawag ni Zachary. "Nandito po ako, Mr. Knock." Agad siyang lumapit at lumuhad sa isang tuhod sa tabi ng kama, handang tumanggap ng utos. "Dalhin mo ang mga tauhan mo at magbantay sa Northridge. Hindi pwedeng may mangyaring masama muli." Halatang nanghihina na siya, ngunit pilit pa ring inuubos ang natitirang lakas. "Opo, Mr. Knock. Aalis na po ako ngayon." Magalang na tumanggaw si Bruce. Alam niyang lubos na nasaktan si Charlotte nang masira ang kasal 2 taon na ang nakalipas, kaya nauunawaan niyang mas doble ang pag-iingat ni Zachary ngayon. Gusto ni Zachary na maibigay kay Charlotte ang perpektong kasal bago man lang siya pumanaw. Kaya inutusan niya si Bruce na dalhin ang karamihan sa mga tauhan upang bantayan si Charlotte sa Northridge. "Sige na, ako na ang bahala rito." Lumapit si Ben at umupo sa tabi ng kama na handang makinig. "Mr. Knock, may iba pa po ba kayong utos?" Mahina na si Zachary ngunit punong-puno pa rin ng pag-aalala. "Magpadala ka rin ng mga tao para bantayan sina Johan at Spencer. Sila ang mga haligi ng Knock Group. Kapag may nangyari sa kanila,
magiging walang kalaban-laban sina Charlotte at ang mga bata. Pinakalma siya ni Ben. Naiintindihan ko po, Mr. Noct. Huwag po kayong mag-alala. Naipadala ko na sina Cain, Kyle, at ang iba pa. Nakaayos na ang lahat. Mabuti, mahinang tumanggo si Zachary at tuluyan ang nakatulog. Maingat na inayos ni Ben ang kumot at tahimik na tumayo sa gilid. Masakit sa kanyang puso ang makita ang kalagayan ni Zachary. Katulad ni Bruce, kinamuhian din niya ang sarili dahil wala siyang magawa. Kung maaari lamang, nais niyang akuin ang lahat ng sakit at paghihirap para kay Zachary. Biglang tumunog ang kanyang telepono at napabalikwas siya sa kanyang iniisip. Tawag iyon ni Charlotte kaya agad niya itong sinagot. Miss Lindbergh, ano ang nangyayari? Bakit dumating si Bruce kasama ang napakaraming tauhan para bantayan ang lugar ko? Utos ba iyon ni Zachary? Tanong ni Charlotte. Mahinang sumagot si Ben. Utos po iyon ni Mr. Noct kanina. Natutulog na po siya ngayon. Ayos lang naman ako rito, hindi na niya kailangang utusan si Bruce. Sa totoo lang, mas nag-aalala ako sa kanya dyan. Biglang nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na kaba. Napansin ni Ben ang kanyang pag-aalala kaya sinikap niya itong pakalmayan. Miss Lindbergh, huwag po kayong mag-alala. May sapat pa rin pong mga tao rito. Dahil utos po iyon ni Mr. Noct, hindi po namin kayang suwayan. Matapos ang nangyari 2 taon na ang nakalipas, may trauma pa rin siya at natatakot na may mangyari muli sa inyo. Walang mangyayari sa akin, malungkot ang tinig ni Charlotte. Mas magiging panatag lang po ang loob niya kapag sigurado ang kaligtasan ninyo. Sana po ay pagbigyan ninyo na lang siya. Medyo mabigat ang tinig ni Ben. Wala na siyang nagawa kundi pumayag. Sige, bantayan ninyo siyang mabuti. Ipaubaya na lang ang mga gawain kina Marino at sa iba. Opo, Miss Lindbergh, magpahinga po kayo ng mabuti. Bago ibaba ang tawag, muling nagbilin si Charlotte. Kailangan mong manatili sa tabi niya palagi. Huwag mong hayaang may mangyari sa kanya. Alam ko po ang dapat gawin, Miss Lindbergh. Pagkatapos ng tawag, humiga si Ben sa sofa habang patuloy na binabantayan si Zachary. Dahil sa labis na pagod sa mga nagdaang araw, unti-unti siyang nakatulog. Nang gabing iyon, si Marino ang namuno sa seguridad sa Southridge. Dahil karamihan sa mga tauhan ay inilipat sa Northridge, 16 na bodyguard na lamang ang naiwan sa Southridge. Ngunit may ilan pang nagpahinga, kaya 8 na lamang ang aktibong nagbabantay. Sa karaniwang sitwasyon, sapat na iyon dahil matagal nang tahimik ang Southridge at Northridge. Gayunpaman, pinaalalahanan ni Marino ang lahat na huwag maging kampante. Hindi pwedeng may mangyaring masama bago ang kasal. Dahil dito, alerto ang lahat ng bodyguard. Makalipas ang ilang oras, 3:00 na ng madaling araw. Tahimik na tahimik ang buong lugar. Si Connor, isa sa mga bodyguard, ay nagro-ronda sa hardin. Nang may makita siyang aninong mabilis na dumaan sa may swimming pool, agad siyang tumakbo at sumigaw, "Huminto ka dyan." Nang tumigil ang figure, nakita ni Connor ang silhouette nito na napakatangkad sa ilalim ng madilim na ilaw. Ay, si Mr. Noct pala. Nautol siyang humingi ng paumanhin. Mr. Noct, pasensya na po sa pagsigaw ko. Hindi ko po kayo nakita ng maayos kanina at akala ko. Hayaan mo ako. Isang autoritaryong tinig ang pumihil sa kanya. Opo, Mr. Noct. Agad na umatras si Connor nang nakayuko. Ngunit hindi agad umalis ang figure at sa halip ay pumasok sa kusina sa pamamagitan ng likurang pinto. Pagkalakad pa lamang ni Connor ng ilang hakbang, nakaramdam na siya ng kakaiba. Agad siyang napalingon sa direksyong pinanggalingan ng figure, saka sa balkonahe ng master bedroom. Natutulog na si Mr. Noct, hindi ba? Paano siya napunta rito? Bulong niya sa sarili. Sa sandaling iyon, dumating si Marino na nagro-ronda rin. Connor, ano ang ginagawa mo? Mabilis na lumapit si Connor. Marino, may nangyari kanina. May nakita akong figurang mabilis na dumaan sa tabi ng swimming pool. Akala ko may salarin kaya hinabol ko. Pero si Mr. Noct pala. Pinagalitan siya ni Marino. Nababaliw ka ba? Matagal nang natutulog si Mr. Noct. Paano siya mapupunta sa hardin? Alam kong parang imposible, pero sigurado akong siya ang nakita ko. Mariing giit ni Connor. Nagkamali ka lang ng tingin.
Sagot ni Marino at tatalikod na sana. Ngunit bigla siyang napatigil. Paano kung may nagpanggap bilang Mr. Knock para makapasok dito? Nakita mo ba ang mukha niya? Umiling si Connor. Hindi, silhouette lang. Pero tiyak akong kamukhang kamukha niya si Mr. Knock. Kung impostor man iyon, kailangan kong aminin na napakahusay niya. Magpatuloy kayo sa pagbabantay. Aakyat muna ako at titingnan ko. Nang mapansin ni Marino na may mali, dali-dali siyang umakyat upang magsiyasat. Tahimik na tahimik ang villa. Mukhang normal ang lahat, ngunit may hindi maipaliwanag na kakaibang pakiramdam na bumabalot sa paligid. Maingat na sinuri ni Marino ang paligid ngunit wala siyang nakitang kainahinala, kaya tumakbo siya paakyat at marahang kumatok sa pinto ni Zachary. Binuksan ni Ben ang pinto at nagtanong kung ano ang nangyayari. Ben, nasaan si Mr. Knock? Tanong ni Marino. Natutulog na siya, marahang sagot ni Ben. Ano ba ang nangyayari? Matagal na bang tulog si Mr. Knock? Hindi ba siya bumaba? Nanlaki ang mga mata ni Marino. Oo naman, nakasimangot si Ben. Kakaiba ito, mas lalo pang kinabahan si Marino. Sinabi ni Connor na nakita raw niya si Mr. Knock sa hardin kanina. May nakita raw siya sa tabi ng swimming pool at mabilis ang kilos niya. Kailan nangyari iyon? Litong-lito si Ben. Kanina lang, ilang minuto ang nakalipas. Sumilip si Marino sa loob ng silid. Sa ilalim ng madilim na ilaw, bahagya niyang nakita si Zachary na nakahiga sa kama at mahimbing na natutulog. Paano mangyayari iyon? Mahinang tanong ni Ben. Bumalik si Mr. Knock sa silid alas 11 ngayong gabi at natulog na siya mula noon. Paano siya makikita sa hardin? Kakaiba nga, balis ang sagot ni Marino. Sa tingin mo ba may nakapuslit dito? Buksan ang mga ilaw at halugugin ang lugar, utos ni Ben. Tatawag ako kay Bruce para pabalikan ang mga tao natin. Sige, papatayin sana ni Marino ang mga ilaw at tatawag na sana si Ben nang biglang may malakas na pagsabog sa ibaba. Biglang sumabog ang kusina at nagliparan ang mga gamit. Hindi lamang nakakabingi ang tunog kundi nayanig din ang buong villa. Kasabay nito, kumalat ang naglalagablab na apoy mula sa kusina, mabilis na nilamon ang dining room at living room. Alerto ang lahat ngayon. Agad na utos ni Ben. Opo. Mabilis na bumaba si Marino upang tipunin ang lahat. Nang bumalik si Ben sa silid, nagising na si Zachary dahil sa pagsabog. Ilabas mo muna ang mga bata, mabilis niyang utos. Ikaw po, Mr. Knock. Umalis ka na. Sige. Lumabas si Ben upang hanapin sina Robbie, Jamie, at Ellie. Samantala, nagising sa gulat ang lahat ng kasambahay at bodyguard. Sa takot at sigawan, nagsitakbuhan sila sa iba't ibang direksyon. Nagulat sina Robbie at Jamie at tumakbo palabas ng silid, sumisigaw ng Daddy, Mommy. Robbie, Jamie, sumunod kayo agad sa akin, sabi ni Ben habang hawak ang dalawang bata. Nasaan si Ellie? Nasa silid niya, turo ni Jamie. Connor, sigaw ni Ben sa ibaba. Dalhin sina Mr. Robinson at Mr. Jameson pababa. Opo. Tumakbo si Connor paakyat at isinama sina Robbie at Jamie. Nasaan si Daddy? Nag-aalalang tanong ni Robbie. Huwag kang mag-alala. Ililigtas ko siya matapos kong kunin si Ellie. Pagkasabi nito, hinanap ni Ben si Ellie. Samantala, bumangon si Zachary mula sa kama sa kabila ng panghihina. Matapos magsuot ng Amerikana, handa na siyang umalis nang biglang may figurang pumasok sa silid. Sino ka? Alertong tanong niya habang lumilingon. Sino ka? Natutuwa akong nagulat ka, sabi ng taong natatakpan ng dilim habang papalapit. May masamang ngiti sa labi niya. Mukhang napakabisa ng plastic surgery ko dahil halos kapareho na ako ng tunay. Ikaw, nanlaki ang mga mata ni Zachary sa gulat. Nakilala mo ako, nakakatakot na ngiti ng lalaki. Akala mo ba patay na ako at hindi nabanta sa iyo? Ikaw ang may pukana ng pagsabog, diretsyong tanong ni Zachary. Ano ang pakay mo? Siyempre, narito ako para bawiin ang lahat ng nawala sa akin. Hinugot ng lalaki ang baril at itinutok sa kanya. Dahil dati tayong pamilya, gagawin ko itong mabilis. Nababaliw ka na ba? Alam mo ba ang ginagawa mo? Galit na sigaw ni Zachary. Nang winasak mo ang pamilya ko at ipinahiya ako ng paulit-ulit, tinanong mo ba ang sarili mo niyan? Matinding galit ang nasa mga mata ng lalaki. Zachary, matagal ko nang hinihintay ang araw na ito.
Pagkasabi nito, agad niyang kinalabot ang gatilyo at handa ng bumaril. Sa sandaling iyon, biglang pumasok si Ben kasama si Ellie. Mr. Knock. Pagbukas ng pinto at makita ang figurang kamukhang kamukha ni Zachary, natigilan siya. Si Ellie rin ay napatitig sa lalaki nang hindi makapaniwala. Mabilis na natauhan si Ben at sumugod upang agawin ang baril. Sa mismong sandaling gumalaw siya, binaril siya. Sa takot, napasigaw si Ellie at nabitawan ang kanyang plushie. Shoo, pinatahimik siya ng misteryosong lalaki bago muling itutok ang baril kay Zachary. Mamatay ka, Zachary. Sa sandaling iyon, inipon ni Zachary ang huling lakas at hinawakan ang kamay ng lalaki. Habang nag-aagawan sila, sumigaw siya. Tumakbo ka na, Ellie. Nanginginig ang mga binti ni Ellie. Parang nakapako siya sa kinatatayuan at hindi makagalaw. Ngunit patuloy na sumisigaw si Little Fifi sa tabi ng kanyang tainga at inulit ang sinabi ni Zachary na tumakbo ka, Ellie. Doon lamang natauhan si Ellie at mabilis na tumakbo palabas. Sa oras na iyon, napapalibutan na ng apoy ang buong lugar. Paglabas niya ng silid, nabunggo siya sa ilang lalaking nakamaskara. Sa takot, napasigaw siya habang tinangka siyang hulihin ng mga ito. Sa sandaling iyon, lumipad si Fifi mula sa bintana at umikot sa mga lalaki, itinaboy ang mga ito palayo kay Ellie. Sa pangunguna ni Little Fifi, tumakbo si Ellie pababa sa spiral staircase. Ngunit hindi pa man siya nakababa ng ilang hakbang, biglang sumugod ang isang lalaking nakamaskara at hinablot siya mula sa likod. Nawalan siya ng balanse at gamulong pababa ng hagdan. Samantala, sa silid, naitulak ng misteryosong lalaki si Zachary sa mesa. Ipinuwesto niya ang baril sa ulo nito at galit na sigaw niya. Sa tingin mo kaya mo pa akong labanan? Lahat ng narito ay mamamatay ngayong gabi. Ang asawa mo at ang mga ari-arian mo ay magiging akin. Kahit ang mga anak mo ay tatawagan akong ama. Papalitan kita at ako ang magiging bagong Mr. Knock. Mamatay ka na, Zachary Knock. Hinila niya ang gatilyo at handa nang bumaril nang biglang may lumipad na pilak na karayom. Tumusok ito sa kanyang leeg at napanginig siya. Bago pa siya makareact, unti-unting namanhid ang kanyang katawan. Isang maliit na figure ang pumasok mula sa bintana at inis na nagsalita. Kinamumuhian ko ang mga taong umaasa lang sa patago na pag-atake. Kung may kakayahan ka, harapin mo ang iba ng harapan. Ang bagong dating ay balot mula ulo hanggang paa, may berdeng kapa na tanging maliwanag na mga mata lamang ang kita. May berdeng ahas na nakapulupot sa kanyang palso, kumikislap sa dilim. Ikaw, pilit na inangat ng misteryosong lalaki ang baril ngunit hindi niya maitaas ang kamay. Hawak ang kanyang leeg, naramdaman niyang unti-unting naninigas ang kanyang katawan. Ano ngayon, galit na sigaw ng maliit na figure. Nandito ako para hanapin ang mga anak ko. Ngayon na sinunog mo ang bahay na ito, saan ko sila hahanapin? Sa halip na sumagot, pinindot ng misteryosong lalaki ang alarm sa kanyang kamay. Maya-maya, pumasok ang ilang lalaking nakamaskara. Lintik ka, galit na sigaw ng maliit na figure. Agad siyang kumuha ng pulang smoke bomb at inihagis ito pababa. Pagdampi nito sa sahig, nagliyab ang mga spark at kumalat ang pampamanhid na gas. Tinakpan ng mga lalaki ang kanilang mga ilong at hindi nang ahas lumapit. Nang paalis na sana ang maliit na figure sa bintana, napansin niya si Zachary na nakahandusay sa sahig. Mukhang malapit na itong mawalan ng malay. Nakunat ang noo niya at bamulong sa sarili. Francesca, huwag kang makialam. Pinatigas niya ang kanyang loob at tatalikod na sana nang hindi sinasadyang makita ang isang photo frame sa tabi ni Zachary. Sa larawan, magkahawak kamay na tumatakbo sina Zachary at Charlotte sa kagubatan. Hawak ni Charlotte ang kamay ng tatlong anak habang sina Alpha, Beta, at Gamma ay nakaupo sa balikat ni Zachary. Yakap ng triplets ang ulo ni Zachary na may malalapad na ngiti. Ang tingin ng lalaki sa kanila ay puno ng pagmamahal at lambing. Nagbago agad ang tingin ni Francesca. Walang pag-aalinlangan, tinulungan niya si Zachary, tumalon palabas ng bintana kasama siya, at tumakas. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1465. Southridge ay nasa ganap na kaguluhan.
Nang dumating ang balita sa Northridge, dali-dali na nagpunta si Charlotte at ang kanyang mga tauhan upang iligtas ang lahat. Gayunpaman, ang buong villa sa Southridge ay nasunog na. Ang natira lamang sa marangyang inayos na lugar ng kasal ay abo na. Paano nangyari ito? Nagulat sa tanawing nasa harap niya, halos hindi makatindig si Charlotte. Sumugod siya ng parang baliw, ngunit hinawakan siya ni Bruce at ng iba. Miss Lindbergh, hindi ka pwedeng pumasok ngayon. Darating na ang kagamitan sa sunog. Pakawalan ninyo ako, sumigaw si Charlotte nang may pagkabalisa, asawa ko. Robbie, Jamie, Ellie. Mommy, nandito kami. Kasama si Hannah, tumakbo sina Robbie at Jamie, na nakabalot sa kumot. Nang inag, sinabi nila sa gitna ng iyak, si Daddy at Ellie ay nasa loob pa, pati sina Mr. Ben, Fifi, at Little Fifi ay nandoon din. Robbie, Jamie, yakap ni Charlotte sila ng mahigpit. Huwag kayong matakot. Ayos lang sila. Ililigtas ko sila ngayon. Pagkatapos ay sumugod siya ng walang pag-aalinlangan. Nandito na ang protective suits. Agad na nagsuot sina Bruce at iba pa. Nasaan si Marino? May nakakita ba kay Marino? Tanong ni Morgan nang may pagkabalisa. Pumasok si Marino para iligtas ang iba. Nagsuot ba siya ng suit? Hindi, walang oras. Ako ang pupunta para iligtas siya. Sa loob ng bahay, naghahanap si Marino sa gitna ng apoy. Sa wakas, nakita niya sina Ellie at Fifi sa hagdanan. Malubhang nasugatan si Fifi habang pinuprotektahan si Ellie sa ilalim ng mga pakpak nito. Dali-dali na dinala ni Marino si Ellie at Fifi. Habang tumatakbo palabas, bumagsak ang isang rehas at tumama sa kanya. Sa pinakakrusyal na sandali, pinrotektahan niya sina Ellie at Fifi sa kanyang mga bisig at sinubukang makalaya sa ilalim ng rehas. Hinihila ang sugatang paa, gumapang palabas si Marino. Ngunit mas tindi ang apoy. Wala ng daan, at napuno ang paligid ng usok. Halos hindi makahinga si Marino. Unti-unti ring nauubos ang kanyang lakas. Sa puntong halos mawala na siya ng pag-asa, narinig niya biglang ang tinig ni Morgan. Marino, Ellie. Sa malaking hirap, itinaas ni Marino ang kanyang ulo at tumingin. Dali-dali na siyang iniligtas ni Morgan kasama ang ilan pa. Samantala, tumakbo sina Charlotte, Bruce, at Lupin pataas na may dalang fireproof blankets. Natagpuan nila si Ben na walang malay sa sahig matapos mabaril ngunit hindi nakita si Zachary. Inutusan ni Bruce sina Lupin at Charlotte na umalis muna kasama si Ben, ngunit tumanggi si Charlotte. Naghanap siya ng walang tigil kay Zachary sa gitna ng nagngangalit na apoy. Hindi ko pwedeng mawala si Zachary ng ganito. Hindi ko pwedeng tanggapin. Dapat ikakasal kami ngayon. Nakaayos na ang aking gown. Paano nangyari ito? Asawa ko. Zachary, lumabas ka. Lumabas ka. Habang naghahanap, umiiyak siya ng may pagkabalisa. Ngunit walang tugon na narinig. Dahil sa labis na nakalanghap na nakaalasong usok, nanag ang pagkaubos ng kanyang boses. Nasunog ang kanyang buhok at kamay, ngunit hindi niya pinansin ang mga sugat at nagpatuloy sa paghahanap kay Zachary. Sa kasamaang palad, hindi pa rin niya siya makita. Dumating ang umaga, 3 oras ang lumipas. Umuulan sa Southridge na parang umiiyak ang langit para sa kanila. Nang dumating ang pulis at mga bumbero, natabunan na ng ulan ang apoy. Nang pumasok sila sa bahay upang magsiyasat, natagpuan nila ang bangkay ni Little Fifi sa ilalim ng rehas sa unang palapag. Si Zachary, wala pa rin. Ipinakita ng investigasyon na nasunog din ang pangunahing silid tulugan sa ikalawang palapag, kung saan naroon ang silid ni Zachary. Ang apoy ay may malakas na lason na maaaring sunugin ang tao hanggang abo. Kaya naisip ng mga pulis na maaaring patay na si Zachary at nasunog na. Nang marinig ng lahat, nagulat sila bago pumutok sa pag-iyak. Humina ang mga binti ni Charlotte. Bumagsak sa tuhod, umiiyak ng malungkot, hindi. Ang mga iyak ni Charlotte ay parang laban sa kawalang katarungan ng tadhana. Luhang-luha ang buong pamilya Knock. Biglang nawala ng malay si Spencer nang marinig ang balita. Naging masakit naman kay Johan. Ang mga bisita sa Northridge ay gulat na gulat. Ang masayang kasal ay nauwi sa trahedya. Sa isang gabi, nasira ang Southridge. Ayaw man ni Charlotte paniwalaan na patay na si Zachary. Dapat buhay pa siya, dapat.
Nagpatuloy sa pag-asa, iniutos niya sa kanyang mga tauhan na magsiyasat. Sa kasalukuyang sitwasyon ng pamilya Noct, may kailangang panatilihing maayos ang tahanan. Kahit gaano pa kalungkot si Charlotte, kailangan niyang tumayo at suportahan ang pamilya. Malaki ang pinsalang naranasan ng pamilya Noct sa trahedya. Namatay si Connor sa sunog, samantalang namatay si Little Fifi habang pinuprotektahan si Ellie. Si Ben naman ay nakoma dahil sa labis na nakalanghap na usok matapos mabaril. Sinabi ng doktor na hindi alam kung kailan siya magigising. Bagaman hindi nasunog si Ellie sa proteksyon ni Fifi, nahulog siya sa hagdan at nasaktan ang ulo. Kasama ng paglanghap ng usok, nakoma rin siya. Puno ng lungkot ang buong pamilya Noct. Wala nang lakas si Charlotte para umiyak. Sa kabila ng kanyang pighati, kailangan niyang maging matatag. Una, inayos niya ang mga bisita at iniutos na iselyo ang Southridge. Pagkatapos, hiniling niya sa pulis na ipagpatuloy ang paghahanap kay Zachary. Kasabay nito, inutusan niya si Reyna na gamutin ng maayos sina Ellie, Ben, at ang iba pang nasugatan. Matibay ang paniniwala ni Charlotte na since naroon si Ben sa silid ni Zachary bago mawala ng malay, dapat alam niya kung nasaan si Zachary at kung ano ang nangyari. Ayon sa mga natirang bodyguard, may mga misteryosong nakamask na pumasok sa Southridge noong gabing iyon. Una nilang inilagay ang pampasabog sa kusina. Nang magliyab ito, sinamantala nila ang kaguluhan upang umatake. Ang tanging bakas na ibinigay ni Marino matapos siyang makabawi ay may nakita si Connor na isang tao nakahawig ni Zachary bago ang pagsabog. Posibleng may kinalaman siya sa insidente. Ngunit iniisip ng pulis na napakalinaw na bakas para maging kapaki-pakinabang. Nang marinig ni Charlotte ang kwento ni Marino, may isang imahe na pumasok sa isip niya. Chris. Si Chris ay anak ni Zora at pinsan ni Zachary. Namana niya ang mga gene ng pamilya Noct. Ang taas, pangangatawan, at kilos niya ay kahawig ni Zachary. Sa hitsura, may pagkakahawig din siya kay Zachary. Simula nang mangyari kay Zora, kinansela ang shares at posisyon ni Chris sa Noct Group. Upang pigilan si Chris, kinontrol siya ni Zachary. Ngunit naging maawain siya sa pinsan, pinayagang mabuhay. Pagkatapos, umalis si Chris sa bahay at wala ng kontak sa pamilya Noct. Malinaw na siya ang isang pangunahing sospek. Agad inutusan ni Charlotte si Bruce na imbestigahan si Chris. Ipinaabot ni Bruce ang utos sa kanyang mga tauhan. Kasabay nito, ipinahayag niya rin ang kanyang pagdududa. Si Mr. Broyd ay walang kakayahan mula pagkabata. Bukod sa pag-aksaya ng pera, marunong lamang siyang mangloko sa babae. Isa lamang siyang pabaya at ligaw na playboy, kaya duda siya kung may kakayahan o talino siya para gawin ang lahat ng ito. Hindi tayo pwedeng maging sigurado. Nagkunot ang noo ni Charlotte. Since nabaligtad ang buhay niya, maaaring nagbago ang kanyang personalidad ng husto. Noon, walang kakayahan si Chris dahil mataas ang kanyang katayuan at kayamanan ng hindi kailangan gumawa ng anuman. Pagkatapos mamatay si Zora, wala na siyang natira. Pinahiya at pinagtawanan ng iba, maaaring nagalit siya kay Zachary. Tama ka naman, sinuri ni Bruce. Ngunit kinuha lamang ni Mr. Noct ang shares ni Chris sa Noct Group at inalis ang kanyang posisyon. Malamang sapat na ang kanyang mana mula sa ina upang magastos niya habang buhay. Hindi totoo na wala na siyang mayroon. Sabihin mo yun dahil sa tingin mo sapat na ang naiwan sa kanya. Gayunpaman, ang pagbaba ng kanyang katayuan ay parang pagbagsak mula sa langit patungong impyerno. Iyon ang nagpabago ng lahat. Hindi lahat kayang harapin ang biglaang pagbabago. Bukod pa rito, ang kanyang ina ay gumawa ng maraming masasamang gawain. Baka hindi maganda ang trato sa kanya ng iba pang miyembro ng pamilyang Noct. Maaaring gumawa pa sila ng mga bagay na magpapahirap sa kanya, babastusin at pagtatawanan siya. Ang kanyang buhay noon ay maayos at walang problema, may mga taong nag-uunahan para mapalapit sa kanya. Nang biglang bumagsak ang kanyang buhay, baka hindi niya kayang harapin. Posibleng magbago ang kanyang ugali. Si Charlotte ay nagbigay ng detalyadong pagsusuri. Tama ka, sumang-ayon si Bruce. Gayunpaman, sa tingin ko pa rin ay hindi siya sapat na may kakayahan. Huwag mong maliitin ang iyong kalaban, babala niya habang nakasimangot. Si Chris ay mukhang isang walang kabuluhang binatang mapaglaro,
ngunit nagdadala pa rin siya ng mga lahi ng pamilyang Noct. Nangangahulugan iyon na marunong din siya. Noon ay wala siyang motibasyon at kakayahan dahil hindi niya nararamdaman ang anumang presyon. Gayunpaman, kapag ang isang tao ay napipilitan, at walang ibang mapupuntahan, babalik ang kanyang talino. Hindi ba yun din ang nangyari sa akin? Nabigla si Bruce at mabilis na nagsabi, sige, sisiyasatin ko na ito ngayon. Humikbi si Charlotte at naghanda ng pumunta sa ospital. Nang lumingon siya, natuklasan niyang ang mga triplets ni Danrick ay nakatayo sa likod ng pinto. Ang kanilang mga ulo ay maingat na lumalabas, na nakatingin sa kanya na may mga hindi mapakali na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ano ang problema, Alpha, Beta, at Gamma? Malalim na huminga si Charlotte. Pilit na ngumiti siya at lumapit. Busy ako nitong mga nakaraang araw, kaya wala akong oras na makasama kayo. Paumanhin, pagkatapos kong tapusin ang huwag kang matakot, Auntie Charlotte. Inabot ni Alpha ang kanyang kamay at mahinahong hinawakan ang mukha ni Charlotte. Gamit ang isang munting boses, siya ay nagpayo, siguradong gagaling si Uncle Zachary at si Ellie. Nang marinig ni Charlotte ang kanyang mga salitang pagpapayo, hindi na niya napigilan ang pagluha. Sinusubukan niyang pigilan ang sarili na umiyak at tandaan ang lahat ng mga bagay na iyon, ngunit ang mga salita ni Alpha ang nagpasira sa kanya. Huwag kang umiyak, Auntie Charlotte. Pinunasan ni Beta ang mga luha mula sa kanyang mga pisngi at nag-alala na nagpayo, hahanapin namin si Daddy at sasabihin namin sa kanya na parusahan ang masamang tao. Walang sinumang pinapayagang saktan ka. Hinigpitan ni Gamma ang kanyang mga kamao at galit na ipinahayag, protektahan ka namin, Auntie Charlotte. Naiyak si Charlotte at hinila ang tatlong bata sa kanyang mga bisig. Akala niya ay masyado pa silang bata para malaman ang anumang bagay, ngunit sa kanyang pagtataka, alam nila ang lahat ng nangyayari. Alam nila na may nagpasunog ng bahay ni Zachary, na naging dahilan ng kanyang pagkawala, na si Ellie at si Ben ay nakakoma, at ang makisig na si Connor ay namatay sa sunog. Kaya naman sila ay pumunta para payuhan si Charlotte. Patuloy na umaagos ang mga luha ni Charlotte sa kanyang mga pisngi. Gayunpaman, sinusubukan niyang pigilan ang kanyang mga emosyon. Muli niyang pilit na ngumiti at nagsabi sa mga bata, lahat kayo ay lumaki na. Malinaw na kayong nagsasalita ngayon. Hehe, para bang nahihiya, ang mga triplets ay kumuha ng kanilang mga ulo at namula. Sige, pupunta ako sa ospital para bisitahin si Ginoong Ben at si Ellie. Manatili kayo sa bahay at huwag kayong lalabas-labas, okay? Hinaplos ni Charlotte ang kanilang mga mukha. Sige, Auntie Charlotte. Tumango ang mga bata. Matapos silang yakapin, suot ni Charlotte ang kanyang Amerikana at mabilis na umalis kasama sina Lupin at ang iba pa. Ang sasakyan ay bumaba sa burol. Sa kalagitnaan ng pagbaba, nakatagpo sila ng sasakyan ng pamilyang Gold. Bakit siya narito? Nakasimangot si Lupin, ayaw na may makapagdulot pa ng problema sa ganitong sitwasyon. Mabilis na lumabas si Nancy mula sa sasakyan, na lumapit at kumatok sa bintana ng sasakyan. Binaba ni Charlotte ang bintana ng sasakyan at tahimik na tumingin sa kanya. Ano ang meron, Miss Gold? Ano ang nangyari? Si Ginoong Noct, siya. Nababagabag si Nancy. Nang banggitin niya ang pangalan ni Zachary, nanginginig ang kanyang boses. Ano ang nangyari sa kanya? Matapos ang ilang segundo ng katahimikan, tahimik na nagsabi si Charlotte, ito ay gawain ng pamilyang Noct. Hindi ka dapat mag-alala tungkol dito, Miss Gold. Sapat na, Charlotte, sigaw ni Nancy. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari? Hindi ba dapat kayong dalawa ay ikakasal? Bakit may sunog sa Southridge? Bakit nawala si Ginoong Noct? Bakit? Sa halip na sumagot, tahimik na pinindot ni Charlotte ang switch ng bintana. Charlotte, ikaw. Inuulit ni Nancy ang pagkatok sa bintana ng sasakyan ng galit, na sinusubukang pigilan si Charlotte. Gayunpaman, nakasara na ang bintana. Hindi siya pinansin ni Charlotte, itinaas niya ang kanyang kamay, at diretsyo na tumakbo ang sasakyan. Charlotte Lindbergh, sa likod, sumipas si Nancy ng galit. Gayunpaman, walang sino man ang nagpansin sa kanya. Malayo na ang sasakyan ni Charlotte. Napaka-supportive ni Miss Gold sa pag-ibig, komento ni Lupin. Oo naman.
Isang hindi maipaliwanag na ekspresyon ang lumitaw sa mga mata ni Charlotte habang siya ay tumitingin kay Nancy sa pamamagitan ng rearview mirror. Lupin, sa tingin mo ba magiging mas matalino ang isang tao kapag nahihirapan? Marahil, nag-aalalang tumingin si Lupin kay Charlotte. Ano ang problema, Miss Lindbergh? Wala, bumaba ng tingin si Charlotte at nakita ang kanyang screen ng telepono na kumikislap. Tumatawag si Lucy. Mukhang may nangyayari sa kumpanya. Lumabas na ba ang mga taong gumagawa ng gulo? Sinagot ni Charlotte ang tawag ng walang masyadong pag-iisip. Hello, Miss Lindbergh, hiling ng mga nasa punong tanggapan na magkaroon kaagad ng pulong ng mga direktor. Ipinilit nilang makita si Ginoong Knock. Ano ang kanilang gustong gawin? Nakasimangot si Charlotte. Ang ischedule ni Ginoong Knock ay inalis na nitong nakaraang 3 araw, kaya si Ginoong Stirk ang pumalit sa kanya sa mga pulong ng mga direktor. Dahil walang mga update tungkol sa kasal, at si Ginoong Spencer ay nagkasakit at nakakoma pa rin, malamang na napagtanto ng mga nasa punong tanggapan na may masamang nangyari kay Ginoong Knock. Kaya, 3:00 ng hapon, sinulyapan ni Charlotte ang kanyang relo. Dadalo ako sa pulong ng mga direktor sa tamang oras. Sige, ipapaalam ko na ito. Patuloy si Lucy, bukod pa rito, ang ilang mahahalagang kliyente ay humiling na makita si Ginoong Knock. Tungkol sa proyekto ng gymnasium. Pag-usapan na lang natin iyon kapag dumating ako sa opisina. Nakasimangot si Charlotte. Mula ngayon, pupunta ako sa opisina tuwing 3:00 ng hapon. Ischedule ang trabaho noong oras, at hahawakan ko lahat ng iyon ng sabay-sabay. Naiintindihan ko. Matapos ibaba ang tawag, halos wala ng panahon si Charlotte para huminga ng maluwag bago tumawag si Johan. Charlotte, kailan ka libre? Kailangan nating magkita. Ginoong Stirk, mayroon akong pulong ng mga direktor sa 3:00. Darating ako ng kalahating oras ng mas maaga, kaya magkita na lang tayo sa opisina ni Zachary. Sige, ingatan mo ang sarili mo. Umaasa sa iyo ang pamilyang Knock. Ikaw rin. Umaasa sa iyo ang Knock Group at Divine Corporation. Ang kanyang sinabi ay tumama sa isang mahalagang punto sa kanya, at ang kanyang matibay na boses ay biglang naging raspy at nanginginig. Matapos ang isang sandali ng katahimikan, pilit niyang sinabi, "Oo." Nang marinig ni Charlotte ang kanyang tugon, namula ang mga mata niya ng luha. Matapos magbigay ng tugon sa kanya, ibinaba niya ang tawag. Hindi na niya gustong umiyak pa. Kung gagawin niya iyon, lalo pang mamamaga ang kanyang mga mata. Maaaring mapagtanto ng mga tao sa kumpanya na may mali kung makita nila siyang ganito ang estado. Kaya naman kailangan niyang manatiling matatag para harapin ang lahat. Dahil hindi pa alam kung buhay pa si Zachary, ang kapalaran ng pamilya at ng korporasyon ay nasa kanyang mga kamay. Hindi niya dapat siyang biguin. Miss Lindbergh, niyakap ni Lupin si Charlotte na nalulungkot siya para sa kanya. Nais niyang payuhan siya ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa totoo lang, nalulungkot din si Lupin. Si Ben ay malubhang nasugatan at nasa ICU pa rin. Kahit na siya ang kasintahan nito, hindi niya ito masamahan. Iyon ang nagdulot sa kanya ng guilt. Hindi siya naniniwala sa mga pamahiin noon. Gayunpaman, nagsisimula na siyang manalangin araw-araw, na umaasa na magbigay ng awa ang langit para matapos na ang sakuna at gumanda na ang lahat. Magiging maayos ang lahat, magiging maayos. Malalim na huminga si Charlotte at paalala sa sarili na magbawi ng lakas. Magiging maayos ang lahat, tiyak na magiging maayos. Pagdating nila sa ospital, dinala muna ni Charlotte si Lupin para bisitahin si Ben sa ICU. Matapos ang 3 araw ng emergency na paggamot, inihayag ng doktor, hindi na kritikal ang kalagayan ng pasyente. Gayunpaman, dahil sa maraming nalunok ng nakakalaso na usok matapos siyang mabaril, medyo delikado ang kanyang sitwasyon. Posibleng. Ano? Tanong ni Lupin nang nag-aalala. Baka hindi na siya magising, patuloy ng doktor habang nakasimangot. Kailangan nating obserbahan siya ng mas matagal para tiyakin ang kanyang kalagayan. Nabigla si Lupin nang marinig yun, kaya naman siya ay nanghihina at bahagyang nangangalay habang nakatayo. Mabilis na hinawakan siya ni Charlotte at enalalayan, "Huwag kang mag-alala, siguradong may paraan." Hiniling ko na kay Reyna na ayain si Dr. Wright na pumunta dito.
Kung may pag-asa si Olivia, may pag-asa rin si Ben. Ang labis na kalungkutan ay naging dahilan para hindi makapagsalita si Lupin. Niyakap niya si Charlotte at umiyak ng malakas. Palagi siyang mas tahimik at matatag kaysa kay Morgan. Gayunpaman, hindi na niya mapigilan ang kanyang mga emosyon. Nagsisisi siya dahil hindi niya pinagsikapan na maging mabuti kay Ben noon at hindi niya rin ito mas maraming oras na kasama. Sa halip, palagi niya itong binubuli at binabaliwala. Talagang natatakot si Lupin na baka hindi na ito magising. Kung mangyari iyon, wala na siyang paraan para makabawi sa kanya. Siguradong gagaling siya, maniwala ka sa akin. Hinaplos ni Charlotte ang kanyang likod at tiniyak, nandito ako para sa iyo. Huwag kang matakot. Noong panahong iyon, si Charlotte ang pundasyon ng lahat. Sa kasamaang palad, walang sinuman siyang maaasahan. Matapos bisitahin si Ben, pumunta si Charlotte para tingnan si Ellie. Sinabi ng doktor na hindi gaanong malubha ang mga sugat ni Ellie, ngunit nagkaroon siya ng maliit na concussion dahil sa pinsala sa ulo. Ipinaliwanag din niya na hindi pa ito nagigising dahil sa labis na takot at maraming nalunok na usok. Tumingin si Charlotte kay Ellie na nakahiga sa kama, naramdaman niyang masakit ang kanyang puso. Si Ellie ang pinakamahina sa tatlong bata, kaya naman laging espesyal na pinuprotektahan niya ito. Ngunit, nitong mga nakaraang taon, laging nangyayari ang mga aksidente kay Ellie. Una, nilason siya ni Cynthia, pagkatapos ay kinidnap at ikinulong siya ni Sharon. Ngayong pagkakataong ito, nasugatan siya sa sunog. Lumalakas ang pagkakasisi ni Charlotte. Kinapopootan niya ang sarili dahil hindi niya maayos na pinuprotektahan ang kanyang anak. Huwag kang masyadong mag-alala, Miss Lindbergh. Magiging maayos si Ellie, mahinahong payo ni Reyna. Mula sa medikal na pananaw, hindi siya nasa kritikal na panganib. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit hindi pa siya nagigising ay dahil sa labis na trauma. Magiging maayos siya makalipas ang 2 araw. Kailan darating si Dr. Wright? Wala nang panahon at lakas si Charlotte para malungkot. Ang iniisip niya lang ay harapin ang kasalukuyang problema. Darating siya ngayong gabi, sabi ni Reyna. Nakipagkasundo na ako sa kanya. Mananatili siya sa HCT ng matagal, hindi bababa sa hanggang sa ganap na gumaling sina Ellie at Ben. Sige, tumango si Charlotte. Hinaplos niya ang balikat ni Reyna at nagsabi, ibibigay ko na sa iyo ang lahat ng bagay dito sa ospital. Salamat sa iyo. Ito lang naman ang dapat kong gawin. Nang magsalita si Reyna, parang malapit na siyang umiyak. Kahit na hindi ako makakatulong sa iyo tungkol kay Ginoong Nock, makakatulong pa rin ako sa mga bagay tungkol kina Ben, Ellie, at iba pa. Medyo malubha ang mga sugat ni Ben. Dapat ninyong maingat na gamutin siya at si Dr. Wright, paalala ni Charlotte. Huwag kang mag-alala, pangako ni Reyna. Kahit na medyo delikado ang sitwasyon ni Ben, sa tingin ko ay may pag-asa pa. Maaari mo na lang akong iwan dito at harapin mo na ang ibang mga gawain. At si Marino, mga panlabas na sugat lang naman ang meron si Marino. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Maganda iyon. Matapos ayusin ang lahat ng bagay sa ospital, pumunta si Charlotte para bisitahin si Spencer sa Garden Villa sa halip na dumiretso na pumunta sa opisina. Mula nang mawala si Zachary, nagkasakit si Spencer at nakahiga na sa kama ng ilang araw. Kahit na nagkasakit din si Johan, pilit niyang pinuntahan ang opisina noong nakaraang araw. Kung ikukumpara, parang mas masama ang kalagayan ni Spencer. May karapatan si Charlotte na pamunuan ng Divine Corporation, ngunit hindi pa rin naniniwala ang mga tao sa punong tanggapan ng Nock Group sa kanyang kakayahan. Kaya naman kailangan niya ng tulong ni Spencer na mamuno muna. Ang mga taong gumagawa ng gulo sa lupon ng mga direktor ay pawang mula sa punong tanggapan. Kaya naman kailangan ni Charlotte na sumama si Spencer sa kanya. Kabanata 1470. Minsan pa lang napuntahan ni Charlotte iyon, at iyon ay noong namatay si Henry. Noong panahong iyon, pumunta siya doon para gumawa ng gulo sa utos ni Danrick at nagawang ikinagalit ni Zachary. Bagamat pareho pa rin ang mga tao at lugar, iba na ang kanyang emosyon. Itinapon na ni Charlotte ang kanyang puot at sama ng loob sa pamilyang Nock. Noong panahong iyon, hindi na sila mga kaaway kundi isang pamilya. Pagpasok niya sa tahanan ni Henry,
hindi na siya kinakabahan sa mga tauhan, bodyguard, at kasambahay. Sa halip, respetadong tinanggap siya at binati, Ginang Noct. Nasaan si Ginoong Spencer? Mabilis na lumakad si Charlotte pasulong, na nagpapakita ng marangyang ugali sa bawat hakbang na kanyang ginagawa. Ganap na nagbago ang kanyang ugali, hindi na siya tulad ng mahinang sarili niya noon. Kahit na noong nagkasundo sila ng pamilyang Lindbergh, hindi siya kasing dominante ng ngayon. Sa totoo lang, may suporta siyang ni Danrick noong panahong iyon. Kahit gaano siya kalakas, nananatili pa rin ang anino ng kanyang nakaraan. Ngunit, parehong nawala sina Danrick at Zachary. Si Charlotte na lang ang natitira sa pamilyang Noct at Lindbergh. Kaya naman kailangan niyang magbawi ng lakas at maging ang pinakamapagkakatiwalaang pinuno para sa lahat. Naghihintay po sa inyo si Ginoong Spencer sa silid-aralan, respetadong sagot ng butler. Pumasok si Charlotte kasama sina Lupin at ang iba pa. Nang siya ay malapit ng pumasok sa silid-aralan, nakita niya ang larawan ni Henry sa pader at napahinto siya. Ang larawan niya ay nakasabit doon mula nang siya ay namatay. Araw-araw, kinakausap ito ni Spencer tungkol sa mga kamakailang pangyayari sa pamilyang Noct. Nang makita ni Spencer na huminto siya sa paglalakad, mabilis na siya ay nagutos, ibaba na ngayon ang larawan. Hindi na kailangan iyon. Nagpanggap si Charlotte ng tahimik na ekspresyon at mabilis na pumasok sa silid. Dapat ko rin ipaalam kay Lolo ang mga nangyayari. Tinawag mo bang si Ginoong Henry kanina? Bagamat hindi nangyari ang seremonya ng kasal, legal na kasal kami ni Zachary. Ngayong opisyal na akong bahagi ng pamilyang Noct, dapat kong baguhin ang paraan ng aking pagtawag sa kanya. Umupo si Charlotte sa sofa na nasa tapat ni Spencer. Ang iyong ugali ay nagpapaalala sa akin kay Ginoong Zachary noon. Tumingin siya kay Charlotte at hindi napigilan na malungkot na magsalita, sayang. Bakit nangyari ito? Nang isipin niya si Zachary, tumulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi habang masakit ang kanyang puso. Sa tingin ko pa rin ay buhay siya. Bagamat ang damdamin ni Charlotte ay emosyonal, nanatili siyang matatag. Marahil, dinala siya ng mga lalaking nakasuot ng maskara, o isinasaalang-alang kung gaano siya karamdaman, kahit na siya ay dinala ng mga lalaking nakasuot ng maskara. Natatakot akong maliit na lamang ang pagkakataon na mabuhay siya, sabi ni Spencer habang umiiyak. Siyempre, nais ko rin na magkaroon ng milagro, ngunit alam kong parang imposible iyon, ngunit sinusubukan niyang pigilan ang kanyang kalungkutan at matapang na ipinahayag, naniniwala pa rin ako sa mga milagro. Malakas na huminga si Spencer at tumahimik. Sa sandaling iyon, nagdala ng tsaa ang butler. Matapos uminom ng isang sip-sip ng mainit na tsaa, diretso na si Charlotte sa punto. Sa palagay ko ay nakontak ka na ni Ginoong Sturck, tama ba? May pulong ng mga direktor na gaganapin ngayong hapon. Tumawag siya sa akin. Mahinang samandal si Spencer sa kanyang wheelchair, pagod na sa maikling pag-uusap. Sasama ako sa iyo sa kumpanya ngayong hapon. Ngunit, doon, matagal niyang binigkas ang mga salita, puno ng pag-aalala at pag-aalinlangan ang kanyang tono. Siyempre, alam niya ang kasalukuyang sitwasyon at si Charlotte ay nag-iisa ng walang suporta. Sa sandaling iyon, kailangan niyang maging suporta niya. Bago pa mangyari ang insidente, iyon ang laging ipinapaalala sa kanya ni Zachary. Kaya naman kailangan niyang gawin ito ng maayos. Ngunit, sa totoo lang, kulang siya sa kumpiyansa. Una, hindi niya alam kung sapat ba ang kakayahan ni Charlotte para suportahan ang pamilya. Pangalawa, hindi niya alam kung mananatili siya sa pamilyang Noct magpakailanman. Sa totoo lang, napakabata pa niya. Posibleng mag-asawa siya muli sa ibang tao. Bukod pa rito, hindi basta-basta mawawala ang mga sama ng loob sa pagitan ng mga pamilyang Noct at Lindbergh. Kung babalik si Danrick balang araw at kukunin si Charlotte, magiging malungkot ang kinabukasan ng pamilyang Noct.